Hello, magandang araw, magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi sa angmang panig ng mundo, sa angmang bahagi ng Pilipinas. Kasama niyo na po ngayon si Ka Eric sa ating video analysis at sa ating video talakayan. Ayan. Katatapos lang po ng hagupit ni Bagyong Tino sa aming lugar, sa Iloilo at sa maraming bahagi ng rehiyon ng Kabisayaan. No? Matinding pinsala ang idinulot po ni Bagyong Tino sa probinsya at paligid ng Cebu at ganun din po sa maraming bahagi ng Southern Leyte and dito rin po sa amin sa Iloilo at hanggang sa Antique. Subalit mas lalo po ang pinsala ng pagbabaha, pag-apaw ng ilog at hagupit ng bagyo at malakas na pag-ulan sa paligid ng Metro Cebu at probinsya mismo ng Cebu. Ayan. Sunod-sunod ang mga dilubyo, no? Sa Cebu, may sunod-sunod na lindol at mayroon ding hagupit pa ng bagyo, no? Sana ay makabangon kaagad at hindi naman po malugmok ng tuluyan sa kanilang miserabling kalagayan ang ating mga kababayan na mga Cebuano at mga nakatira sa o naninirahan at nagtatrabaho po sa Cebu. And we pray also na wag naman po sanang magtuloy-tuloy pa into another super typhoon ang namataan po na bagyo o sama ng panahon rather na pwedeng mabuo into a tropical depression at pwedeng mabuo nga daw ito sa isang super typhoon na may lakas din na bugso ng mula sa 70 to 85 kilometers per hour hanggang 150 kilometers per hour sa kanyang pabugso-bugso. No? Nasa north side ito ng Mindanao at inaasahan na sa darating na Biyernes ng gabi o kaya Sabado ng umaga ay makaka-apekto na ito direkta sa mga areas ng ating Kabisayaan at Mindanao pa rin po ang tinatahak. No? Most of the time sa ating taon, sa cycle ng mga bagyo, in the year of periods of bagyo sa atin po, usually sa last quarter, lalo na sa buwan ng Nobyembre at Disyembre, nabubuo ang mga malalakas na bagyo at mga malalakas na pagtama nito sa ating bansa. No? Kung maalala ninyo, ang mga bagyong malalakas, bagyong Ruping, bagyong Indang, bagyong Yolanda, ang mga ito po ay may mga hagupit ng mahigit 200 kilometers per hour hanggang 300 kilometers per hour na lakas ng hangin at terrible ang naging pinsala nito sa atin. At usually, kung maalala pa natin, namumuo at ito ay pumapasok sa ating area of responsibility ng ating bansa o sa kalupaan at sa ating paligid mga last quarter, no? Either October, November, or December. At yan po ay parang kalakhan ng mga storm and typhoon formations dyan po tumatama. Kaya dapat maghanda ang ating pamahalaan at ang ating mamamayan kung ang pag-uusapan po ay ang mga malalakas na hagupit at mga impact ng bagyo na kadalasan naman po ay ini-expect natin na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa last quarter of the year. Ayan. Sa araw na ito, pag-usapan po natin itong pagmamaldita at wala sa hulog na arogante na sagot at pahayag na ginawa nitong national barker ni Marcos. No? I do not want to address her as if siya ay undersecretary, itong si Aling Claire Marites Castro, because her actuations at ang mga pahayag na ginagawa po niya ay does not deserve the position of a public official. No? Parang butangera, no? Hindi naman po sa pagmamaliit sa mga nagtatrabaho o nabubuhay sa palengke, pero yung kasabihan na, kasi sa palengke, okay lang magsigaw ka ng, oh, isda, 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 oh, bigas, bigas, hipon, hipon, bangus. Okay po yon kasi yon po ay palengke. But kapag ikaw ay nasa loob ng Malacanang at gumagawa ka ng pahayag officially bilang tagapagsalita, supposedly
media officer ka ng presidente ng bansa, dapat mayroon kang decorum, mayroon kang moral integrity, at mayroon kang sense of authority and humility. Hindi yung parang ikaw ay, oh, kubaw, 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 kubaw. Oh, lagro, 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 lagro. Barker, ang tawag po dyan. Hindi masama po yun, pero hindi yung tugma kung ikaw ay undersecretary. Hindi po natin minamaliit ang mga kapatid at mga kababayan natin na nabubuhay sa pagiging barker o sa palengke. Subalit, may mga pagkakataon at may lugar kung saan mo pwedeng dapat gamitin ang iyong personalidad at pagkatao, lalo na kung ikaw ay nagre-represent sa opisyal na pahayag ng pinakamataas na opisyal ng gobyerno. And for that matter, you appear and seem to be liking na gusto mong tawagin kang presidential media officer. Ikaw naman ang nagpapababa ng iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga ginagawang hindi magandang attitude, hindi magandang mga pagpapahayag at mga pagpapakita ng hindi mabuting pag-uugali, no? Hambog, arogante, mapagmata at butangera, at ang pinakamalala po ay tagapag-atake ng mga nasa opposition rather than to promote yung official na mga mabubuti at kapakipakinabang na mga programa at patakaran ng gobyerno ng kanyang boss na si Marcos Jr. Hindi po ganoon ang ginagawa ni Aling Claire Marites Castro, itong pambansang butangera at tagapagtahol ni Marcos, no? Kundi pang-aatake, pang-uupat at pang-uudyok ng malisyusong mga intriga at mga pagkarga ng propaganda laban sa Duterte political camp, lalong-lalo na laban kay former President Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Yan po ang kanyang obsesyon. Minsan nga, tinatawag ko ito na walang pinagkaiba itong si Aling Claire Marites Castro na butangera at tagapagtahol ni Marcos sa kay Trillanes, no? Pareho silang parang nagpapakita ng tinatawag na OCD syndrome. Ano itong OCD syndrome? Obsessive Compulsive Disorder. Ito po ay isang kalagayan ng pangpsikolohiya o status ng kaisipan ng individual na mayroon po siyang parang lulong na hindi niya mapigilan ang sarili niya na gawin ang isang bagay dahil lulong na lulong siya. Yan po ang OCD, no? Under severe uncontrollable desire to do something na inuutos ng kanyang utak. Yan po ay ano ba ang pagiging OCD sa tingin ni Ka Eric dito kay Aling Claire Marites Castro na tagapagtahol ni Marcos at kay The Big Joke Trillanes? Isa lang po ang common na tumatahi at nagdudugtong sa kanilang pagkatao at personalidad. Sila po ay nagpapakita ng obsessive compulsive disorder pagdating sa kanilang obsesyon na atakihin, siraan at wasakin, durugin ang Duterte political camp, lalong-lalo na si former President Rodrigo Duterte at ang kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Yan po ang obsesyon. Yan po ang pagkalulong ni The Big Joke sa Sonny Trillanes at nitong tagapagtahol o barker ni Marcos na si Claire Castro, kaya may OCD po siya. Yan po ay opinion ni Ka Eric. Pag sinabing OCD, Obsessive Compulsive Disorder, hindi niya mapigilan. Hindi nila mapigilan ni Aling Claire Marites tagapagtahol Castro at nitong Sunny Boy, The Big Joke Trillanes, ang umatake at mangangagat, no? Talagang kung si Manong Governor Chavit Singson pa ang kanyang taguri o ang kanyang tawag kay Claire Castro na ito ay hindi sa kung anumang posisyon mayroon itong ipinipilit na ikabit sa kanyang sarili, kundi walang patumpik-tumpik. Tinawag po ni Manong Chavit Singson si Aling Claire Marites Castro na asong ulol. Pag may pundo, may kagat, nangangagat. Ayun. Kumalat din kamakailan ang video nito ni Aling Claire Marites Castro na pinapagalitan niya, sinisita niya ang isa sa mga troll farm managers nila o tagapag-maintain
ng kanilang keyboard zombies. Mga walang utak at walang puso na binabayaran nila upang magpakalat ng kabastusan, katarantaduhan, at mga fake news. Gamit po ang Facebook, ang YouTube, upang ipulyot ang public opinion ng mga malisyuso at katarantaduhang mga paglalabas ng mga pahayag at mga impormasyon nila na ang layunin ay lokohin at magsinungaling sa taong bayan. Lalo na pagdating sa usapin po ng pagbubunyag ng katotohanan hinggil sa involvement ng gobyerno ni Marcos sa mga malalaking iskandalo kagaya nitong 1 trillion pesos na iskandalo ng pandarambong at pangungulimbat at malawakang pangungurakot sa kaban ng bayan. So ano po itong nagiging arogante at hambog na sagot ni Claire Castro na medyo nag-ani na naman ng mainit na opinyon sa mga mamamayan. Ito po ay tungkol sa kanyang sagot sa naging public call o public challenge ni dating Parañaque Vice Mayor and Philippine movie actor, comedian, at the same time program host sa Itbulaga dati na si Anjo Iliana. Sabi ni Anjo Iliana, ang mga physical indicators o yung mga signs of physical condition ni Pangulong Marcos Jr. o ni Marcos Jr. ay nagpapakita na may mga indication na siya ay nalululong o gumagamit ng bawal na gamot o illegal na droga. At ayon kay actor and dating politician din at naging vice mayor nga, sabi ko, sa Parañaque na si Anjo Iliana, mas mabuti kung gawin na ni Marcos Jr. bilang presidente sa kasalukuyan ng ating gobyerno at ng ating bansa ang magpasailalim sa hair follicle drug test para nang sa ganun ay maibalik din po ang kaliwanagan at pagtitiwala ng taong bayan sa kanya sapagkat hindi may pagkakaila, sabi ni Ginoong Anjo Iliana, na may mga physical indicators sa kanyang mukha, yung kanyang the way siya magsalita, yung kanyang paggalaw ng bibig, yung kanyang facial status, pati po yung kulay ng kanyang balat at kompleksyon ng kanyang mukha, sabi ni Anjo Iliana, ay mga indikator ng isang mga nagkakaroon ng problema sa paggamit o matagalang paggamit ng illegal na droga. Ito ay opinyon, hindi lamang po ni Ginoong Anjo Iliana. This opinion has long been shared by the millions of Filipino people. Marami po at milyong-milyong Pilipino ang naniniwala na may ganun nga pong kalagayan na binibit-bit sa kanyang sarili itong si Marcos Jr. And because he is the president ng bansa at ng buong Republika ng Pilipinas, marapat lamang natugunan niya ang panawagang ito to put the record straight and to make things clear before the public na siya ay hindi sangkot o lulong sa anumang illegal na droga. The most demonstrative and definitive, yung klaro na pagbibigay ng katotohanan sa agam-agam na ito o paniniwala na lumalaganap sa kaisipan ng mamamayang Pilipino ay ang magpailalim si Marcos sa tinatawag na hair follicle drug test. At yan ay hindi lamang ngayon ginawa na panawagan through sa public call out ni Ginoong Anjo Iliana, no, who has been lately ay naging controversial din ang kanyang banggaan at mga papitik laban kay Tutasen. Tutasen ba? O Tito Sen? Tutasen. Si Itbulaga Senator Tito Soto na pinitik ni Anjo Iliana. Gusto mo sasabihin ko kung sino ang kabit mo simula 2013 na pinapaariglo at pinapaayos mo sa akin? Gusto mo ipa-unbox ko na? At may isa pang post, no, hinggil sa naging manager noon ng kontrobersyal na namatay o pinatay ba na may kasong rape na ito ay ginawan pa ng pelikula ng isa ding controversial na direktor. Itong si Pepsi Paloma, ang kanyang manager na si
Ray de la Cruz na itinuturo na sangkot din daw, according kay Anjo Iliana, si Tutasen. Aba. So itong si Anjo Iliana lately ay naging laman ng social media at malaganap, naging viral ang kanyang mga patutsada at mga pitik laban kay Tutasen, Senator Tito Soto. Ngayon, naging mas kontrobersyal siya kasi pinakitaan siya ng kahambugan at pagkaarugante nitong butangera at tagapagtahol ng Malacanang na si Aling Claire Marites Castro. Sabi niya ng binuga ni Ginoong Anjo Iliana ang panawagan na matagal nang ipinapanawagan actually ng mamamayang Pilipino hinggil sa pagpapasailalim ni Ginoong Marcos Jr. sa tunay at kapanipaniwalang hair follicle-based drug testing so that ma-establish po ang katotohanan kung siya ba ay hindi lulong at nagugumon sa matagal na paggamit ng illegal na droga. Ayun. Ang sagot ni Aling Claire Marites Castro dito sa public call-out ni Ginoong Anjo Iliana. Aba, sabi niya, sino ka? Sino ka ba sa tingin mo para ikaw ay papatulan at papansinin ng Pangulo? So yan po ay isang hindi ka nais-nais at hindi tama na pahayag at actuation and attitude ng isang opisyal ng gobyerno na nagpapakilala ka na ikaw ay media officer ng presidente, subalit ang iyong sagot ay pabalang, puno ng kahambugan, puno ng kaarugantihan. Mali po ito, walang pinag-iba din ito si Lola Aling Claire Marites Castro sa kasupladuhan at pagkamaldito ni Ralph Recto na Finance Secretary naman ni Marcos Jr. ng kanyang binalagbag na sagot, ang kanyang itinapon balik kay Senator Bongo ng pinagsabihan lang naman siya, ni-remind actually, na wag naman po ninyo sanang kunin na ang nakalaan na para sa health sector at para sa pangkalusugan na pundo ng ating mga mamamayan at kababayang mga mahihirap. Parang ganun po ang tono at konteksto ng pag-remind ni Senator Bongo doon sa parang Senate finance hearing involving si Finance Secretary, the taxman, vatman, at puro pahirap sa bayan ang iniisip na pagbubuwis nitong si Ralph Recto. Sinagot niyang, wag niyo po kaming utusan. Ito rin po ang sagot na pabalang, kahambugan at kamalditahan ni Lolang Aling Claire Marites Castro sa lehitimo at valid call. Hindi lamang ito call ni Ginoong Anjo Iliana. Ako po ay naniniwala na milyong-milyong Pilipino ang nagnanais na noon pa man, nung nakaraang taon pa, na gawin na ni Ginoong Marcos Jr. ang pagpapasailalim sa hair follicle drug testing para nang sa ganun po ay maitama na at mabigyan na ng tuldok at katapusan ang walang katapusan at paulit-ulit po na pananaw at pag-iisip ng taong bayan sa kanya, ng mamamayang Pilipino, mayoriya, na siya nga ay nalululong sa paggamit ng illegal na droga, at ito ay usapin po ng moral integrity, usapin po ito ng legal authority ng presidente na kung ikaw pala ay lulong sa droga, okay lang, na huwag kang magpa-hair follicle drug test, huwag mong pansinin ang panawagang ito, kahit yan na po ang pananaw ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino, at okay lang na magpapatuloy ka, na panghawakan mo at gamitin mo ang poder at kapangyarihan na napakalawak at napakabigat na nasa kamay at opisina at otoridad ng isang presidente. Hindi po pwede yun. Ito ay usapin ng legal authority, competence, moral integrity, and mental health ng isang pangulo ng bansa. Kaya valid. Kaya po legitimate at legal. Ang panawagan na yan ay hindi salungat sa saligang batas at walang nilalabag na batas ano paman. Ang panawagan ng maraming mamamayang Pilipino sa malawak na hanay ng iba't ibang sektor na para matapos at matuldukan na itong walang kamatayan na issue of a public perception that Marcos Jr. has been chronically abusing and using illegal drugs, di magpa-hair follicle drug test na para tapos na ang lahat. Bakit maraming satsat? Bakit maraming palusot? At ngayon,
naghahambog-hambugan at nagpapakita pa ng kanyang pagiging arogante at bastos itong ang kanyang tagapagtahol at butangera niya na si Claire Castro. Instead na maayos, matino at puno ng maayos at matuwid na pagpapaliwanag, kahambugan at arogansya o pagiging arogante ang ipinakita ni Aling Claire Marites Castro na ito. Panibagong itong black eye na naman sa uri ng mga tao na nakapaligid kay Ginoong Marcos Jr. No, nandyan si Boy Suplado Maldito, puro tax ang utak, itong tax ng ina niya. tax itong si kulukoy na si Ralph Recto. Walang ibang naiambag ito kundi ang pagpapakarga ng buwis na ang hinahataw niya ang mga panggit ng saray at mga mabababang hanay at mahihirap na seksyon ng mamamayang Pilipino. Yan po ang ginagawa nitong Ginoong Ralph Recto na ito, no? Mga kababayan, at yan ang katotohanan. Okay? At of course, nandyan pa nakapaligid kay Marcos din itong si Boying Rimulya. Ang pambansang disaster mula sa Department of Justice at papunta sa pagiging ombudsman, ginagamit ng todo-todo para i-weaponize ang mga mahahalagang opisina ng gobyerno upang gamitin sa political persecution and political demolition job. No? At kitang-kita naman ng taong bayan kung paano niyan gamitin nila Boying Rimulya at nila Marcos at Romualdez. Okay. Maliban kay Ralph Recto at kay Boying Rimulya, nakapaligid din kay Marcos itong si Larry Bobogadon. Nagpapasahod ito sa mamamayang Pilipino ng mahigit 250,000 a month. Mayroon pang allowances, siguro mga 300,000 a month, mahigit din. Kagaya din ni Aling Claire Marites tagapagtahol Castro, na pinapasahod sila ng taong bayan, hindi para maglingkod at para bigyan ng matino at matuwid na serbisyo at pagkalinga ang taong bayan, dahil yan ang kanilang obligasyon, dahil bahagi sila ng cabinet officials and appointed officials to the government by Marcos Jr., mga kababayan. So, nandyan si Aling Claire, puro ngal-ngal at puro atake din ang lumalabas sa kanyang bunganga. Kaya itong mga taong ito nakapaligid kay Marcos Jr. At lahat ng ito, pareho ang kanilang attitude at ang kanilang postura kapag ang pinag-uusapan na ay ang matagal at makatarungan at tuloy-tuloy na panawagang magpailalim na si Marcos Jr. dito po sa tinatawag na hair follicle drug test. Wala. Lahat sila todo depensa, todo deny, todo cover up, at todo maniobra. Iisa lang po ang ibig sabihin yan. At yan ay tinumbok na mismo ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po ang ibig sabihin yan? Kapag ayaw at puro palusot, ibig sabihin yan, guilty. The most significant proof that Marcos Jr. is indeed into illegal drugs abuse for so long a time ay ang kanyang pagtatanggi at pagpapalusot at paghahambog-hambugan kasama ng kanyang mga alipores na ito, kagaya ni Aling Claire Marites Castro na kanyang tagapagtahol, ang kanilang paghambog-hambugan, ang kanilang todo deny, todo palusot, at puro na lang cover up at mga pagpupusturang sila ay inosente, subalit walang ginagawang aksyon para i-prove ito. Ang sabi ni former President Rodrigo Duterte, and I can agree no more than that, kundi wala na akong masasabi pa, tama ang mga binabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kapag ayaw ng presidenteng ito, referring to Marcos Jr., na ipaisailalim sa voluntaryo at buong sinseridad at buong pagpakumbaba ang kanyang sarili sa hair follicle drug test, ibig sabihin, siya ay guilty sa pagiging lulong sa paggamit ng iligal na droga at pag-aabuso nito na nagpapakita ng solido at tamang batayan kung bakit kailangan siyang tanggalin at palayasin sa kanyang poder bilang presidente. Very clear. Kung ikaw ay walang itinatago, no? Makinig ka dito, Lola Aling Claire Marites Castro, no? Para hindi ka puro tahol ng tahol
na parang kung si Manong Governor Chavit Singson pa ang mag-describe sa'yo, ikaw ay isang bayarang asong ulol. That's the way Governor Manong Chavit Singson describes itong si Aling Claire Marites Castro. Okay? Ang isang presidente po, o sino pa mang public official, mula sa presidente hanggang po pababa, no, appointed or elected man, hanggang sa barangay level, lahat kayo po ay mayroong obligasyon na maging hayag at lantad at magiging accountable kayo sa taong bayan dahil kayo ay nasa public office. Ano man ang antas niyan, lalo pa kung ikaw ang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Mayroon kang pananagutan. That's number 1. All public officials and government employees and all the working in the government, lahat ng yan, at all levels, shall be accountable to the people at all times. May pananagutan ka. At bahagi sa pananagutan ni Marcos na dapat matino, maayos, malinis ang kanyang moral integrity. Sapagkat kung ikaw ay may issue, bagahe, na nasasangkot ka sa mga issue ng katiwalian, pandarambong, pagnanakaw, pangungurakot, at lalo na kapag illegal na droga na ikaw mismong gumagamit nito, aba, delikado ang buong bansa. Kaya dapat ikaw ay magpakita ng katotohanang hindi tama at tugma sa realidad ang pananaw at kaisipan na lumalaganap sa hanay ng mamamayan na indeed ikaw ay lulong sa droga. That is an issue of accountability and that is constitutionally mandated and that is obligated upon all public officials at all levels. No one is exempted. Dapat alam yan ni Aling Claire Marites Castro sapagkat abogada naman daw siya, sabi niya. Pero parang hindi man ang kanyang mga attitude at ang kanyang mindset at style ng pag-deliver ng mga mensahe, parang hindi man abogada. Yun po ang pananaw ni Ka Eric, no? But the way siya mag-akto. Okay. Pangalawa, makinig ka dito, Aling Claire Marites Castro, pakinggan mo ito. Ang mental health ng presidente, lalo na dahil ikaw ang Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines, kasama na ang Philippine National Police. Lalo na na ikaw ang pinakapinuno ng buong gobyerno at ikaw din ang pinakapinuno na nagpapatupad ng lahat ng batas sa Pilipinas at ikaw rin po ang nagre-represent ng Republika ng Pilipinas. Kailangan ikaw ay matino, maayos, may moral integrity at maayos ang iyong status ng mental health mo. Kung ikaw ay lulong sa droga, sakaling ito ay totoo, sapagkat hindi nga ayaw niya talaga magpa-hair follicle drug test at lahat ng mga pagtatabon-tabon, palusot at mga pagtatakip ginagawa na nila, aba, delikado po ang buong bansa dahil may Commander-in-Chief tayo na magsasagawa ng desisyon regarding sa national security, regarding sa public safety, regarding sa foreign policy at lalo't higit pa may katungkulan siyang ipatupad at pangalagaan ng saligang batas, siya mismo ay wala sa wastong katinoang pag-iisip kung hindi niya mapatunayan na hindi siya lulong sa kanyang pagkagamit ng illegal na droga sa matagal na panahon. No? The term is chronic drug abuse. Ang ginamit ni Senator Nicky Cositing, former Senator Nicky Cositing, hinggil sa status ng drug abuse ni Marcos Jr. Aba, the mental state of the President is a public health issue and public health interest yan para sa taong bayan. Bakit? Sapagkat ikaw ang namumuno ng buong bansa at napakadelikado ng decision making mo kung ang iyong thought process, ang iyong mental state ay hindi stable. Sapagkat alam natin na ang taong lulong sa droga ay hindi po matino ang proseso ng daloy ng kaisipan. Kaya nga, nagugulat tayo na mapakinggan natin si Marcos na sinasabi niya na hindi niya ubos maisip paano nangyari ang ganito kalawak at kalalim at kalubha na pandarambong pagnanakaw, pangungurakot at pangungulimbat sa pundo ng pamahalaan. Siya ang pumipirma ng budget every year na nagiging General Appropriations Act. Tapos sasabihin niya sa publiko na hindi niya alam ang mga nangyaring ito. That is exactly a manifestation and a pronounced
sign and indicator na mayroong problema sa kanyang kaisipang hindi matino ang takbo ng kanyang pag-iisip. Exactly the way na sinasabi niya na ang kanyang kinakausap sa kanyang mga pagkakaisa o sa kanyang pagiging isa, sa kanyang moment of silence sa kanyang sarili, kinakausap niya ang kanyang ama na diktador na si Marcos, na isa ng patay ang espiritu nito, parang lumalabas ng consultant at advisor niya ang masamang espiritu ng diktador na tatay niya. That is a sign of hallucination, mga kababayan. And that is an indicator na tumutugma dito sa panawagan ng malawak na hanay ng mamamayang Pilipino. At ngayon po, ganun din ang panawagan na yan ni Ginoong Anjo Iliana, na naging controversial ang naging tugon ng Malacanang na dapat magpasailalim na sa hair follicle drug test si Marcos Jr. at magpa-rehabilitate. At kung kinakailangang i-relinquish at ang kanyang sarili ay voluntarily i-give up niya ang posisyon na yan sapagkat hindi kaaya-aya, hindi matino, hindi matuwid at wala sa batayang konstitusyonal na pwede kang maging presidente kapag ikaw ay lulong sa droga kahit ikaw ay na-elect na. That is a fundamental, constitutional, legal, moral, and basic question of leadership. Yun. So, wala pong dahilan na maghambug-hambugan at magtapang-tapangan at magiging arogante sila Marcos Jr. the way itong kanyang butangera at tagapagtahol na si Aling Claire Marites Castro, ginawa niya ang kahambugan at buong kamalditahan na mga pahayag laban sa matino at matuwid na panawagan, hindi lamang ni Ginoong Anjo Iliana, kundi ng mga mamamayang Pilipino. Kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. Pero kapag ayaw pa rin, kahit lantad na, isa lang pong ibig sabihin yan. Guilty as charged. Kaya dapat lang siyang palayasin na. Magbabalik po ang ating video analysis at video talakayan with Ka Eric, no, after lunch, hapon sa Philippine Standard Time, and then sa gabi na naman, alas 9:15 ng gabi, ang atin pong live stream, Balitang Talakayan with Ka Eric, Monday to Sunday. So, sa gustong tumulong at makipagkaisa po sa Bangon Sambayanan People's Movement, ang line of support po natin ay 0916-308-7710. Uulitin ko po, 0916-308-7710. Kay Rohilda Langging Celis po. GCash line na rin po yan at line of support. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. See you again. Ito po muli si Ka Eric.